open your camera, similar to the video that I'm showing to you. Wait lang, may pumapasok kasi. So, Derek, i-open nyo na yung camera nyo. Open nyo na? Yung camera ng cellphone. Okay, pag na-open nyo yung camera ng cellphone, tapos, i-scan nyo yung, i-ganyan nyo lang sa, scan nyo lang. Huwag nyo i-picture. Scan nyo lang siya. Yung parang i-ikuha nyo lang, itapat nyo lang ba? Tapos, pag magtapat na yun siya, i-click ko ano yung lumabas. So, i-click nyo, automatic kayo dadalhin sa question. Isa lang ka phone ang gamit ko, sir. So, okay lang. Exit ka na lang muna. Basta wag mo lang i-close i-cancel ang call. So, automatic kayo lalabas sa question. Tapos, kung hindi naman cellphone ang gamit nyo, cellphone ay computer ang gamit nyo or laptop, punta kayo sa www.slido.com. Punta kayo sa slido.com. Tapos, i-type nyo yung code na 47730. Okay lang po na Android. Maglabas din po yan siya sa Android. Pag cellphone po, ulitin ko, itapat lang yung camera sa barcode, tapos merong mag-appear sa screen. Ipindot lang yon. Tapos kung yung code po nasa monitor po 47730. So, kung nakatapos kayo, i-type done para alam ko kung may nagasagot ba or wala. So, may sumagot isa. Dalawa na. Sino yung sumagot? Si Miko, wala pa daw po. Ulit, Miko, i-click mo yung, or kung hindi talaga mag-appear sa inyong camera, punta na lang kayo sa internet ng inyong cellphone. I-type nyo ang slido.com. Tapos ang code 47730. Example lang gagawin natin ha. Punta ka sa website. I-type ko ang slido.com. Slido.com. Tapos meron siyang hiningi na code. I-type nyo lang ang code. 47730. 47730. Tapos, go. May maglabas agad na question. So, may 6 na po nakasagot. So, we are still waiting for the rest, for the 15. Tama nga ba? Short nga ba si Filipina? So, meron nagsabi tol. Isang nagsabi ng tol. Ay, may dalawa na nagsabi ng tol. Nakita niyo man sila sa monitor, no? Kung ilan na yung nagsagot na, may nagtol din. 8 na. It's a tie nga ba or hindi? So, meron na pong 8 na nakasagot. Let's find out. Uy, nabawasan. Short daw. 1.7. Natatalo na si Short. Natatalo na si Tol.
Okay. Siguro tama na muna yan. Okay, 1.7 meters. Gaano ba kalaki ang 1.7 meters? So, isang metro at saka 0.7 nito. So, ilan kaya yun? Mataas ba yun siya? So, i-convert daw natin, be. Convert 1.7 meters to inches. 66 inches. Sabi dito, 66 inches, 0.9. Mataas ba yung 66 inches, 0.9? Let's find out later. Sino sa inyo ang merong ruler or merong tape measure? I-type nyo sa chat box kung meron kayo niyan. Kahit isa lang doon, tape measure or ruler. So, wala kayo talaga ng isa? Ako po. So, tingnan natin mamaya kung yung 66 inches na yan, mataas ba yan or maliit? So, sa 12 po na nagsagot ng ating survey or poll, sabi po nung mas nakararami, short daw ang 1.7 na Pilipina. Tapos, 8% naman daw dito ang nagsabi na, hindi, tall yan sila. Let's find out kung tall or short ba yan siya as we come together with our lesson. So, that is our first game. So, but before that one, let us discuss first the history of measurement. Saan nga ba ito nagsimula? Sino nga ba ang dahilan kung bakit tayo sumusukat ng mga bagay ngayon? Sino nga ba ang dahilan or ano nga ba ang dahilan? So, it started with, kung balikan natin yung history, it all started with the ancient Egypt. During this period, the people who lives there in the 3rd century BC used their body parts to determine the measurements of things. You may copy this one or you may just copy the most important. Okay? Please get your notebook, then you write the history of measurement, then just copy the most important. So, noong unang panahon, ginagamit ng mga tao during the Egyptian era, their body parts. Tulad ng ginawa natin kahapon, we use our palm, our forearm, and the dangkal, dipa, or dali. They are using that one on 3rd century BC. So those body parts are accurate or not? Ibig sabihin ng accurate, sakto ba siya or hindi? You type your answer in the chat box. Or ganito na lang. Ang palm ba na panukat ng aking kamay, pareho ba ng palm ng aking tatay? Mas maliit ba ang palm ko sa palm ng aking tatay? So, ang question ko ngayon, accurate ba siya or not? Or no? Yes or no? Accurate? Yes or no? Sabi po ni Christoph, no daw po. Hindi daw siya accurate. Ibig sabihin ng accurate, yung sakto. Nagbabago daw siya. Sabi naman po ni Red, ni Raquel, ni Ashley, nagbabago and same with dress. It's not accurate at all. Yes, it's true. It's not accurate. Yung palm ko, pwedeng 6 inches. Tapos yung palm mo, pwedeng 5 inches. So, paano yan siya? Ginawa nila ngayon itong pyramid. Paano nila yan sinukat, yung pyramid? Kung magkakaiba-iba ang panukat ng tao. Right? How they will be able to build the pyramid even knowing the fact that they have different sizes of palm. So, dito na nagka-problema. So, ngayon, dumating yung king. The king of Egypt. Sabi niya, use my forearm instead. The length of my forearm will be 1 cubit. You may copy that one. That's important. The length of my forearm is 1 cubit. Sabi ng king. Para pantay ngayon ang sukat.
Yung 1 cubit ko, the same lahat para mabuo natin ang pyramid ng pantay. So, tama ba? Lahat ba ng pyramid sa Egypt, pantay-pantay ang shape? Yes po, pantay-pantay po sila. And that is because of the king who uses cubit as a length of the measurement. So, please copy. Okay. So, take note also that not everyone had the same forearm in length. So, yung 1 cubit mo, pwedeng different sa cubit ko at cubit ng iba. Saba pa sa'yo. Okay, are you done copying? I hope you are still copying. May I proceed now? Yes po. So, you call this one as the non-standard units of measurement. Bakit siya non-standard? Dahil nga po, di ba, yung cubit mo or yung forearm mo, magkaiba sa cubit ko at forearm ko. Kaya siya non-standard. Ibig sabihin ng non-standard, pabago-bago. So, kaya siya tinawag na non-standard unit of measurements. Yung palm mo, magkaiba sa palm ko. So, this is what you call the non-standard units of measurement. So, question. Can you give more example of a non-standard of units of measurement? You may type it on the chat box. More example of non-standard of measurement. Isulat ko dito ha. Example is kahit Bisaya po, okay po. I-type nyo po sa chat box. So, tulad ng sagot ko, palm. Yes, finger. Isang finger. Pwede yun siya. Yes, isang foot. Isang paa daw. From Miko. That's correct. Very good. Hand. Yes, one hand. Buong kamay mo. From hand. Isang arm. Yes. Those are example of non-standard units of measurement. Thumb. Yes, one thumb. What about butil ng palay? Can we use it? Yes, of course, we could use the butil ng palay as measurement. But it is considered as non-standard units of measurement. Okay, next. Accuracy of measurements. So, ibig sabihin ng accuracy, so accuracy of measurements. So, ang accuracy po ng measurement naka-base sa skill ng person doing the measurement. If the person is doing it right or nag-measure siya ng tama, therefore, the accuracy of measurement is correct. Second, kapag naman precise ang ginamit niya na instrument, ibig sabihin ng precise, yung tama na sukat. For example, yung ruler nyo, pag i-compare nyo siya sa ibang ruler, magkaiba ang size. So therefore, isa sa inyo ang mali ang ruler. Nakuha nyo? Nakatry na ba kayo niyan na nagsukat kayo ng 6 cm, tapos sa isang ruler, ang 6 cm mas maliit. So ibig sabihin, sira po yung, or mali po yung instrument na ginamit nyo. Ano po yung mga instruments na yan? Can you give some example? Ako, meron akong i-type. Ruler. Yan po yung example ng instrument. Sige daw. Magbigay daw kayo ng iba pang instrument ng measurement. I-type on the chat box. Tape measure from Ashley. Wrong spelling po. Tape measure po. Ganito po. Triangle. Yes. Triangle in TD. What else? Very good, Christoph and Ashley. What about panukat ng inyong bigat?
Ano po tawag niyan? Steel tape. Hindi ko pa yan siya nakita yung steel tape. Yan ba yun siya yung panukat na mabakal na nagarol? Tama ba, Miko? Okay, next. Meter stick, tama. From Ashley. Protractor, yes, pangsulat ng angle or pangsukat ng angle from Cyril. Yes po, yan po yung mga example ng mga measuring devices or instrument na ginagamit. So, may I proceed now? Apa. Okay, next. Okay, tapos na tayo sa non-standard of measurement sa panahon ng Egypt. Ngayon, dumating na itong tinatawag nating English System of Measurement. Pero paano siya nag-start yung measurement na English na yan? So it started with the 1980s to 1900s. And it was the most used metric system. It was the most used system of measurement during that time. So tinawag nila itong metric system of measurement. Anong pinagkakaiba ng English system of measurement sa metric system of measurement? They are just the same. Itong dalawa na yan are just the same. So magkaiba lang talaga ang pangalan. So during 1979, a Belgian mathematician, Simon Steven, in his booklet, The Art of Tense, and an English philosopher, John Wilkins, introduced and adapted this metric system of measurement. So itong mga taong ito, sila ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng centimeter, inches, meter, kilometer, millimeter, kilogram, gram, etc. etc. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng ganyan. Pero noon, ang mga measurement na yan magkakaiba-iba. Ang 1 meter ni Simon at saka ni John magkakaiba-iba. So, ginawa nila ito ngayong standard para the same. Ang 1 meter ngayon magiging 100 centimeter na siya. Para uniform sa lahat. Para yung 1 meter ng US at 1 meter ng Philippines, the same. 1 meter ng China at 1 meter ng India, the same. So dati kasi magkakaiba-iba. Kaya naguguluhan ng mga tao pag nag-abroad sila. Okay, please copy muna. Okay, done copying? Wala pa po. Okay po. I hope everyone is copying.
Okay, may I continue? So I think you're done. So let's proceed. So that is now about the English system of measurement. So again, kanino po nag-start? Kay Simon Stevens at saka kay John Wilkins noong 1799. So continue. So in 1875, the General Conference on Weights and Measures, or the Conference Generale des Poids et Mesures, or CGPM, introduced the International System of Units, or the SI units, which is now used by majority of the countries. Ano po naman itong International System of Units? Ang SI units, ayan po yung ginagamit ng halos lahat ng bansa para hindi po tayo malito. Kasi po, ang English system ginagamit ng US, samantalang sa Pilipinas naman, hindi naman natin ginagamit ng English system. So ginagamit natin dito sa Pilipinas is ang SI unit system. Bakit nga ba SI ang ginagamit natin? Kasi most of the countries are using this one. Ano po example ng English metric system? Yan po yung mga acre. Acre sa US sa atin, hectare. Isang ektaryang lupa. Sa US naman, pounds. Pero dito sa atin sa Pilipinas, kilogram. Ganun po. Sa US naman, gumagamit sila ng ano pa ba? Yard. Sa atin, foot. Ganun po. Magkakaiba-iba po talaga. So, anong height mo? Pag sa US ka nagtanong, anong height mo? Yard ang gamitin mo. Pero dito sa Pilipinas, anong height mo? Ang gagamitin natin is foot or inches. Okay, next. These are the prefixes. Do not copy this one na lang kung para hindi kayo magkuhan. Itong English system, wag na nakapihin. Okay. Prefixes in the metric system. Prefixes, ibig sabihin ng prefixes, bago ang isang salita. Pre is bago. So, bago ang isang word, for example, meter. Ang bago niya na word is centimeter. So, before siya ng word na meter, merong word na centi. Yan po yung ibig sabihin ng prefix. So, prefix iota. As I Google, wala talaga akong makita na iota na na prefix. Ang meron lang iota. That is IYOTA. Pero I'm not sure yet kasi nga itong module is na-check na ito na as correct. No error daw itong module. So, let's focus na lang dito sa banda. So, the prefix iota, symbol Y. 24 ang kanyang 0. Si zeta naman, Z, 21 ang 0. Exa naman, 18 ang 0. Peta, 15 ang 0. Tera, giga, mega, kilo, hekto, deka. So, ano po yan siya? Saan po yung ginagamit? So, ginagamit na yan siya pag large quantities na po ang ating mini-measure. Or very small quantities naman ang mini-measure. So, maybe you don't need to copy this one. Just a little information lang. Okay, next. The prefix naman. What if sobrang liit naman yung gi-measure nyo? Maliit pa sa bacteria. Yocto, Y. Zepto, Z. Ato, A. Femto, F with 15 zeros. Pico, P. Nano, N. Micro, mu. That's mu. Yung micro, yung parang yugod na may dalawang buntot. Mu pag pronounce niyan. Mu. It sound like MU. That is mu. Parang amang na U. Mu. Milli is M. Centi is C. Deci is D. So, deci is 10, kaya siya 1 over 10. So, dito sa deci, centi, milli, micro, nano, and so on, hanggang yocto, may 1 over a number. Samantalang kanina, wala siyang 1 over. Diretso siya 1,000, 1 million, diretso siyang ganyan. So, ano pong pinagkakaiba nila? Yung symbol po dito sa pinauna kong present ngayon, or gina-present ko ngayon, all capitals, except na lang sa kilo, hekto, at saka deka. Pagdating naman dito sa
Itong represent ko ngayon, all are small letters. Tapos naka 1 over siya. Bakit siya naka 1 over? Ibig sabihin maliit ang gina-measure. Kapag hindi siya naka 1 over, tulad nung kanina, diretso 1 million, 1 billion, diretso siyang ganon, ibig sabihin malaki ang gina-measure. So I hope you get that one. So ito na yung pinaka-importante, the 7th SI base unit or international system. So quantity, the length. Ginagamit natin sa Pilipinas kapag nag-measure tayo ng length is meter. Now take note, length. Pag sinabi mong length, ang root word niya long. Ibig sabihin siya yung pinakamahaba. Kung nag-measure ka ng side ng isang table, length at saka width, dapat yung length mo yung pinakamahaba. Nakuha? Pag nabaliktad mo siya, mali na yung answer mo. Ay, mali na yung answer. Mali naman yung kuan mo pagka-identify mo ng length. Take note ha, mamaya, di ba, gipagawa ko kay kahapon, pag i-measure nyo siya, kung sino yung pinakamalaki, yun yung nasa length. Sino yung maliit, yun naman yung nasa width. Okay, take note of that. Kasi nga, ang root word ng length is long. Ibig sabihin ng long, siya pinakamahaba. Or long is mahaba. Time. Seconds sa Pilipinas ang ginagamit. Or seconds with symbol S. Sa amount of substance naman, dito sa Pilipinas is the mole. Magagamit nyo lang yan siya sa science, yung mole na yan. Electric current, ampere. Next, sa temperature, Kelvin po ang ginagamit. So, usually Kelvin po ang ginagamit. Pero dito sa Pilipinas, degrees Celsius. Sa intensity naman, the candela. Sa mass naman, kilogram. So, kindly copy this one. Okay, are you done?
Okay, are you done? May I proceed now? Wala pa, sir. Okay, pwede na? Yes, sir. Okay, next is, so example number 1 tayo. So meron ba kayong ruler dyan or tape measure? So kung Ruler, meron po, sir. pakilabas po. Kung meron, kung wala naman po, later nyo na gawin. Gawin nyo sa inyong bahay, ay gawin nyo sa, maghiram lang muna kayo sa kapitbahay pala. Pero later nyo na gawin. So yung meron muna ngayon, sila lang munang mag-tape, mag-measure ng papagawa ko. Kasi hindi ko siya nabigay kahapon, nakalimutan ko. So, yung palm nyo nga, sukatin nyo gamit ang centimeter. I know it's not centimeter, it's inches. For a while ha. Change ko muna. So, gamit po ang inches. So, yung may ruler dyan, pakisukat. Tapos, pag nasukat nyo naman siya, punta naman kayo ulit sa slido.com tulad nung kanina. Tapos, piliin nyo yung sagot nyo doon. So, may nakasagot na, 2. 4 inches. 1, 2, 3, 4. Okay. So, may 3 inches banda. 3.1 to 4 inches din banda. Kalit naman ang kamay ng isa, 2.1 to 3 inches. 1, 2. Ay, kalit ng kamay niya. Hindi po talaga ako makapasok sa slide to, sir. Punta ka na lang sa internet. Yung internet ko ng cellphone mo, i-type mo ang slido.com. Tapos, maghingi siya ng password 47730. Sino kaya, meron kayang mas mababa pa sa 2 inches? Sino kaya yung kamay na yan? So, halos lahat 4.1. Anim na po ang nakasagot. So, siguro kung below 2 inches ang kamay nyo, para kayong baby. Baby hands. Okay, so I think
So may nakasagot na po na sabi nila, mas mataas sa 4.1 yung kamay namin, inches, in inches. Now, tanong ko sa inyo, paano yun siya gisukat? Gamit ang, of course, ruler. Pero paano nyo gisukat sa ruler? Paano nyo nalaman na inches siya? Paano nyo nalaman na centimeter? Paano nyo nalaman na foot? Ano ang kuan niya? Basic. Yes po, Christoph. Ay, nakabutang Kung saan nakabutang? inch, sir. Yan po yung basic clue ninyo. May nakalagay na word na inch or kaya IN. So, that is the very basic idea na kung paano nyo siya ma-measure. May nakasulat na word na in. So, very good. So, try naman natin answeran ito. Example number 1 pa din, pero performance number 2. So, kumuha kayo ng ballpen, isang stick, at saka kumuha ng side ng TV, at saka isang gilid ng TV rather. So, sukatin siya gamit ang centimeter at saka inches. Tapos, isulat niyo siya sa notebook, picturean niyo siya, ipasa niya sa akin. So, you are given 15 minutes. Gamitin ko, sir. Ah? Gamiton, sir. Ano ulit? Ano ulit? Sa gamiton. Centimeter at saka inches. So you have 10 minutes for that. Ten minutes only. Yung walang ruler ngayon at or tape measure, pwede nyo siyang gawin mamaya. Basta i-submit nyo ngayong araw din. Okay, na-late po ata si Terence Jamale or nawala siya kanina. So you have 10 minutes para i-measure ang ballpen, isang stick at saka isang gilid ng TV gamit ang centimeter. Tapos gamitin ulit ito, i-measure ulit gamit ang inches. 10 minutes only. Tapos isulat ang sagot sa inyong notebook, picturean, ipasa sa ating page. Sir, unsa ng baby raider? Hindi ko magets. Sir, abis ka nun sa klase nga Yes, stick, sir. bisag unsa nga ballpen, bisag unsa nga stick, tukog. Ako magtukog sa kuandra sa kahoy, sa inyong bulak. Tanggal ang bulak sa inyong mama para masakwa, para kasabaan mo. Any stick, you may use any stick, any ball pen, any side of the TV. You may use also the side of your laptop instead sa TV or side sa inyong cellphone. Last 8 minutes.
Okay, we have 2 minutes more. I know 4 minutes rather. So, Ashley is done. Kung tapos na po, paki-upload na po sa ating page. Okay, last 1 minute. Okay, upload na po sa page sa mga nakatapos.
Okay, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so I think everybody is done na. Sino pa bang hindi tapos? You type lang me sa chat box. Tapos, balikan natin yung 1.7 meters kanina ni Filipina. 1.7 meters. Matangkad ba siya or hindi? Yun yung tanong. So, ang normal po na height ng isang tao ay ang isang babae is 5'3". 5'3" is equivalent to 63 inches. So, 63 inches. Ngayon, yung i-convert natin si 1.7 kanina, ang sagot niya is 66. So, ito yung normal na height ng isang babae. So, tanong ko sa inyo ulit, matangkad ba ang isang 1.7 na Pilipina? Yes or no? On the chat box, please. Yes, 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 yes. Walang mag-no dyan? Wala bang mag-no dyan? Wala bang mag-no? So, 2, 4, 6. 6 lang nagsagot ng yes. 7, 8, 9, 10. Isa na lang. Kulang ng isa. Sino yung isa? So, lahat po sumagot ngayon ng yes. So, mas matangkad po talaga ang 1.7 meters na babae. So, that ends our lesson for this day. So, thank you so much and I hope you enjoyed the lesson and our game. So, goodbye everyone. Please submit your output today, please, today. Bye everyone. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Salamat, sir. Bye, sir. Oh. Bye.